Ang paggamit ng mga amulet ay grupo ni Commander Toothpick sa OP Cotabato. Kung sa Bisaya pa nangangalap sa sulod sang Cuba, panahon sa Huwebes Santo o Biyernes Santo, na may makikita ka na mga kababalaghan sa dalawang mata. At yun po, kinuha, hinihiwa ng maliliit, ilagay sa botilya ng X7, lagyan ng different high-powered na mga pulbura, hinahalo doon at lagyan po ng perfume ng X7. Na kung minsan, maski nakasirado, kung sa ato pa naga-alisngaw, mauna nga ma-identify. X7 po hanggang sa ngayon, sa mga maranaw, maraming buti yan, maliliit na buti, na X7 mabango. Yun ang permero ng mga lana na ginagamit ng mga ilaga mula sa OP Cotabato. Pagkatapos, nung nagkainita na, may mga matatandang mga fighters panahon ng Kastila na lumabas. At mayroong nalalaman kung paano maggamit o paano magawa ng mga amulets sa wika ng Latin. Hanggang naglabasan ang klasik-klasing mga medalyon na mula sa Central Luzon, nagmula sa Maynila, lalong-lalo na po sa Quiapo. Pero sa ngayon, yung mga nakadisplay na mga medalyon sa Quiapo ay mga piki na, hindi na yung mga original na mga medalyon. At sa ngayon, yung mga may mga contact sa Israel po, ay may mga medalyon pa rin na dumarating kay Commander Ligaya o kay Commander Inday. Chef, pwedeng kunan kayo na explain kung ano-ano yung mga anting-anting nyo dyan, tapos Spanish. Kunan lang namin siya, para saan to? Hindi, ito mo na kunin ko sa... Nandiyan kasi... Paano po sinusot yan? Yan po. Sama na. Yan lang. Yan siya. Yan yung bulletproof po. Oo. Pagkatapos to, Yan po. halo na ito. Halo na ito ng mga gamit mula 1961. Mula 1960 hanggang sa ngayon. Naipon na ito. Ito po, ang tawag nito, haring bakal. Haring bakal. Haring bakal to. Para ano po yan? Ang haring bakal nito, kapag nasa sasakyan ka, na hindi mo ma-cross doon sa sasakyan mo, puputok yung mga tire, mga gulong. Ito haring bakal. Ito naman lapos-lapos to. Lapos-lapos? Pagkatapos ito, sa totoo po, kitang-kita ng dalawang mata ko. Noong 2004, na yung bulitas na hinahawakan ni Commander Ligaya, nagiging lana. Ito po. Nga kasi po, yung mga gamit noon hanggang sa ngayon ay pinapakain ng dalangin. Araw-araw po yun? Araw at gabi po yun. Na kung sa Bisaya pa, ang akong pangagdion, akong ipahinungod sa akong gamit o sa akong anting-anting. Sukad-sukad hantod sa karon. Kada gabi? Bunta gabi na siya. Kada alas 6 sa gabi. Bunta?
6 po. Oo, buntag pagkamata nimo alas 6 gyapon. Kay mabatyagan man nimo nga ingkaso Inay na. nga imong mabatyagan nga murag maghina mawala ang visa. Kana gani ang sako as per advice ni Commander Ligaya, ginapasuhan ako ni Juan Insinso para mawala ang mga espiritu nga dili maayo. Karon kani siya ang kadaghanan ani nga gamit nako gikan sa Punta Engaño sa Cebu. Kibubos dila sir po. Dala niyo po. Gikan ko sa Punta Engaño. Ang last time nako na adto dito 1974. Dito ko nakita nga ika 2004 ako sa Blue Book na hinahawakan ni President Marcos. So may blue book po doon sa Punta Engaño. Na pagkatapos na ako yung libro sekreto ng Panginoon. Kuhaon ko kadali, pakita ko sa inyo. Cut mo na. Ayan yung blue book, sir. Libro sekreto. Tanang-tanang gahom sa Panginoon na adri. Pwede pa. Yung makikita nyo ngayon sa sa mga saliko at sa gamit ko, nandito lahat. Mga salita na ito na wala pang tao sa mundo. Hindi mga bato at mga ibon pa lang. Tanan ni siya, diri ginakopya. Ang ginabutang sa Ang ginabutang sa kwan. Ginabuhat ni siya before Bernie Santo, before Holy Week. before Holy Week lang pwedeng gumawa, sir. Hindi, pwede naman. Kung halimbawa, kung sa ato pakaraan na ta, bisag kung sang adlaw pwede na magbuhat, kopyahon. Kaysa ingon ani karon nga ikaw walay gamit, pag ibasa-basa mo ni siya, murag mabuak ng imong ulo. Kani siya, documented na gini siya. Dili na gini siya ingon nga tumo-tumo. Diba? Kaya nakita ginato sa libro. Karon kung sa ato pa, kinsa nagbuhat ani? Mao na mga gamit gyud karon. Tapos ang mga sundalo sa una hantod sa karon nga naay gamit, mapuslan gyud sa enkwentro. Kaysa una 72 hantod 76 kay naasan ako sa 57 PC Batalyon. Pag motindog ko ang 73 ka sundalo nga walay gamit, pag tindog ko motindog pud sila. Di pud baya sila maigo. Mga maangyapon sila. 1957. Pagkatapos sa una ako motindog ko, ang bala sa akong lawas, mga tagtulo ka do pa. Tagtulo ka do pa. Tanan igsuon ako nga nasa serbisyo na gamit. Si Kernel kaliman nagibomba. Wa gibon sa, di ba? Tapos padusahay, ang may mga gamit nga maayo lang kung madaplis-daplisan. Pag nadaplis-daplisan, kapailang may sala ka. May lang kung daplis, pero kung maultima, Dako na sala jud. dako gini sala gid. Ang manghud na ko nga isa. 1 month old pa lang sa service sa PC. May 13, 1973. Pag attack nila sa Sulon sa Sultan Kudarat, namatay og alas 3 nako na retrieve namo alas 3 sa hapon na. Di magud makuha. Kay perting daghan naman. Pero sa tinuod dito gugunan ni Maloskit.
ito ni Malos pagkapatay sa Hudson. So, isa yun sa mga ano yun na isang revenge, ano yun. Dili man. Kaya ang ako sa una, pag sugod yun sa pag-organize ilaga, nasakitan man ko sa nakita nimo kung unsay buhaton nila sa mga inosenteng Kristiyano. Patulan siya, siguro, kung sa Tagalog pa, kabayaran na rin yun para sa kapatid ko. Pero okay lang, namatay mo siya sa nakipaglaban sa harap-harapan para sa idipinsa ang bayan, okay na rin. Natanggap na rin namin lahat yun. Ito na mga orasyon. May orasyon dyan na pwede kung ibigay ng Panginoon ang kapangyarihan, pwede ka maglakad sa tubig. May orasyon na hindi ka pwede maharang maski saan ka magpunta. May orasyon na maski inaambos ka, hindi magdikit yung bala sa sasakyan mo. Nandito lahat yun, nandito lahat. Sa libro sekreto na to. Ngayon ito siya, dala-dala ko ito. Kung halimbawa may puntahan yung mga anak ko, pinapadala ko ito kung hindi ako makasama. Mayroon akong orasyon na pinagamit sa kanila. Kung halimbawa, yung orasyon na hindi maharang, iset, etak, inatak, Diyos, di Diyos. Yan ang orasyon na hindi maharang. Pagkatapos naman, orasyon na takpan natin ang ating libingan. Araw-araw yan, minimitukan ko yan. Ang pagsabi mo lang, orasyon pagsira sa aking libingan. Kung minsan ganito, kapag hindi ibigay sa akin, hindi maglabas bunganga ako kung nasabihin. Talagang hindi mo masasabi? Hindi masabi. Kapag kung gusto i-share ko sa mga kasamahan o sa mga kaibigan, hindi ko masabi sa bunganga ko. Hindi kami maglabas. Yun siya orasyon na sirahan ang libingan natin. Sir, ano naman yung mga tsaliko? Ito naman, itong mga tsaliko na ito, dito yung nagmumula sa libro sekreto. Bakit tatlo, sir? Iba't ibang ano yan, sir? Hindi, kung minsan kasi, depende sa panahon. Kaya nasa karamihan din kasi ng mga buhay na mga grupo sa ngayon, may ibang libro din sila na hinahawakan. Na yun siya, na ibinigay sa kanila, intended lang po na sila magawa at ipamigay sa mga interesadong grupo na makipaglaban. Pero kailangan mag-conduct muna ng background investigation kung siya po ba mabuti o siya ba basagolero o hindi. Kaya kung ang karamihan man kasi na mayroong ganito, ginagamit sa pag-aabuso, magbibiktimahin na rin po yung mga inosente. Yung nga kung minsan, kapag mayroon lang lalapit na ganito, magpakandak ka ng background investigation para maibigay. Bali, nagamit ko na po lahat yan. Gamit ko na ito lahat. Ito yung pinakaluma po ito? Itong pinakaluma ko. Nangangamoy gani ang X7 ko. Ito X7 to ang laman. Nga ito kung minsan, magbibigay ito ng kuwan, magbibigay ito ng alarma. Yan ang X7 na perfume na napabili ng Maranao. Oo. Sa una, kuwan pa malani, katya pa man ang tawag, kaya wala pa man, hindi pa man spiritual. Material pa man tanan. Hanggang naglalabasan itong mga spiritual na mga gamit. Pangkan medalyon na wala isang dega na siya. Ano po ito? Kahoy? Oo, kahoy ni.
Pag makita mo na kababalaghan, puro manipanipas. Panipas na siya. Ang mga kahoy puro panipas. Ang kahoy panipas. Oo. Ang pakubol. Ang pakubol, kahoy lang gyapon na. Ito naman, sir. Yan, sir. Yan yung hinahanap ko, sir. Galing Israel to. Mag-almost 2 months pa lang to sa akin. Galing Israel. Talikod man eh. Talikod, sir. Mm-mm. Ano meaning, sir? Back to back na siya. Mga Santo Cristo. Alam mga orasyon. Oh. Ang nasa loob na po niya. Mga sa loob nito, yung mga dati ko na mga gamit. Kaya kung minsan may puntahan ako, na ito lahat gamitin ko, mas sobrang maiinit. Pagkatapos konting diferensya, mag-react ako. Kaya ginagamit ko lang to kapag pang-enkwentro na. Pagkatapos, siguro, dili mo magtuo nga. Itlog sa tulabong ba yan eh? Nga ba to? Kasi tulabong po. Kanang makita nato sa basakan nga puti, nga puro puti. Nga usay daghan kayo. Tulabong. Heron sa English. Heron. Mm. Bato to na itlog na puti. Dalawa to. Kung sa ato pa, ginaugom na ako ni kapag delikado. Pag ugom mo na ako ni siya, tagulilong na ni. Di na lang mo ginaikugom mo rin, sir. Ginasuot na lang. Nasuot ko na lang. Pag iugom mo ni, di ko makita sa akong kontra. Tagulilong gina siya. Tapos kani siya medalyon magyapon ni. Kaning sator o, bisag ka mo, pwede nyo ni magamit ang sator nga istorya, bisag asa mo. Para sa unsam na, sir. Magdepensa ni siya, bisag unsa nga bagay. Karon ang meaning sa sator, aripo, tinit, opera, rotas. Muna siyang sator. Sator. Kuan niya po na siya, murag. Latin word ni siya. Ang sator. Karon gani ang pseudonym na ako sa Guardian, sator. Tapos mga tanan na sila nga. Kasi kauban mo store kampo. Ang sator ang kay sator human. Iyo kani o man. O man human tong kay sator nga o kampo. Kuan baya kung engkasyo nga anay murag pigado. Mabatyagan gid mo nga kuan gid mag-react man na ato gid nga kuan. Ang reflexes nato makuha gid ba't ka gid kakulba man kapag delikado. Karon kung kamo kay sige mo biyahe, pag nakabatsyag mo ingon ana, mag-relax sa mga 5 ka minuto. Pagkatapos kamo kay naka-service, kung mag-agi mo sa lugar nga murag, uy, armado man ni wala may klaro ni sundalo man ni unsa. Minor lang, di na magbalik. Kay kung magbalik, may tendency nga strapping kamo nila, di ba? Diretso lang. Abdihan lang ang salamin, babay lang hinay-hinana. Hinay lang dagan. Ano lang buboy babay? Diha mo diha ang ilang kainit o ilang plano mo wala. Kaya di ba ginabuhat sa atong Ginoo magana lang. Magpalaylo, magpabugnaw sa ilang ginaplano nga di maayo. Kaning ako, tested gini siya. Nga ginatudlo nako ginahatag nako sa akong kapareho nga tawo. Experience gina ako na sa netebo na sa tinuod. Bisahay pod kung makita nimo gadom nga magulan. Usay harangon ako na gamitan ko ng orasyon. Orasyon sa Ginoo nga dili madayon ang ulan. Ipadala ang ulan sa lugar sa mga anak mong mga Kristiyano nga nagakinanglan og tubig. Dire ka absoluto man tubig dire bisag Kamo tawag tubig. Itong 7 months dire nga nagtung El Nino, wa gini mo bisi ang kabakan jud. Kay kula unta na ako masira, napa koy bato dire nga gikan sa lubi. Sulod, sa sulod. Sulod murag buwa gani katong magkuana na buwa. Mao ni siya. Gahi. Bato gini siya. Pero gikan sulod sa lubi pagbuak.
Panipas lang yapon. So lahat ng kababalaghan nandyan na. Naagin sa tanan. Ginapangita ni mo sir every Holy Week po na. Ingita. Usahay kung hatagan kag bugna sa Ginoo. Kay kada alas 3 sa Biyernes Santo, kapaligo gyud ko sa flowing water. Suba o Oo. dagat dito di. Wala. Asa dagat na katong 2004. Dito ko giblisingan sa Jinsan. Dito ko gibunyagan as Commander Toothpick yun. Bunyagi ko sa tanang grupo karon sa Tubok Mindanao. Akong identified na Commander Toothpick yun. So tanang commanders na present dito sa Jensen sa pagbunyag sa inyo. Oo. Eh, pati si Ligaya. Si Ligaya gyud ang kwan. Kaya naman na sa tinuod si Commander Ligaya. Limbawa karon na ay gubot na asa dire. Katulong na siya. Yang lawas na diha pero yang espiritu gaaway. Grabe gid ka kon gid. Guban-uban na kay Miswari sa una panahon ni Ramos. Abot na sa abroad. So may istorya na to na siya. Tulan na to. Sukad atong mga sa mga tulo ka bulan sa karon wala kay komunikasyon niya. Kaysa tinuod manggod na ana siya usahay. Harapan. Na ako na sa lakas. Sibiri naman ako. Sa anak sa Congress. Pagpikat ko sa lakas.